sa atin pong sige po. So, pwede ba nating mahilingan yung mga brother natin there at the back? Lapit kayo ng konti. Kuya? Kuya Jason, halika kayo. Dito kayo banda sa harap with your visitor. Halika. Dito po sila sa bandang harap po. Dito po sa gitna. Yan. Kasama po dito nina... Okay. Ma'am Wen, ano nga bang name ni Ma'am? Tita Ami? Melissa. Ayan. Marisa, sorry. Tita Marisa. Ayan. Thank you so much. Okay. So, ayan. Thank you po. At yung atin pong mga visitors, Mommy Babes, ang pangalan po nila ulit? Tita, Ma'am Marge. Okay. At saka, ayun, at saka si Alosha. Oh, wow. Thank you so much. Thank you. Salamat po, ma'am. Ayan. Thank you so much, no? At saka si Sir Delphine. Sir Delphine, magandang gabi po. Ayan. We praise and thank the Lord for your presence. So sa ilang sandali lamang po tayo ay mag-uumpisa na, kaya kayo po ay sana magkaroon ho kayo ng place, no, na kayo po ay comfortable to be seated. At wini-welcome po namin kayong lahat sa atin pong gawain. Tayo po ay sasamba sa Panginoon, maglilingkod sa Diyos, magikinig ng mga awitin, and of course, tayo din po ay makikinig po sa pangangaral ng salita po ng Panginoon. Na yan po ay atin pong patuloy na pinagpapasalamat sa ating Panginoon. Again, welcome po sa lahat ng ating mga bisita. We have our mga kids naman po, no, na tinuturuan po mula sa lugar po ng Upper Balite. Okay? Si Teacher Shane, kasama niya ngayong gabi, yung ilang mga kids. Tayo nga, yung from Upper Balite, tayo kayo. Amen. Salamat sa Panginoon, And I think sila ay nasa wastong edad na rin to really understand. So mga anak, makinig kayong maigi. I don't want you to play kasi ito yung oras para maintindihan ninyo kung ano yung atin pong mga isi-share. At syempre, kapag time ng laro, maglalaro tayo. Pero pag time ng worship, mag-worship din tayo. Pag time ng pagkain, kakain po tayo. So yun lang po mga minamahal. And of course, to all the members who are already here, magandang gabi po to all our preachers. At let us all take our cues. At tayo po ay mag-uumpisa na mga kapatid. Ang oras po natin ay 6:07. So, at 6:10, ay medyo mag-aano na po tayo upang sa ganon mga kapatid ay we will be on time and on cue sa atin pong gawain ngayong gabi. Sa lahat ng mga bisita po namin, kayo po ay special po sa amin. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa inyo pong pagpayag na kayo po ay makadalo sa atin pong gawain tonight. We pray, kami po ay nananalangin na maging lubos-lubos pong pagpapala ang inyong pong pagparito ngayong gabing ito. At pagpalain ng Panginoon ang ating pong mga puso. So let us all prepare at ang ating pong praise team, kung sino man ang naririyan na, ay pumarito na po tayo. Tayo po muna po ay mag-o-open sa panalangin, and then mga kapatid, tayo po ay aawit po sa Panginoon. Pagkatapos po niyan, ay makikinig po tayo sa special number. Diretso lang po tayo tonight, no? Dahil ang ating gawain ay nais po nating maging payak
at diretso. Ano po, kumbaga sa mga minamahal, straightforward ang atin pong nais pong gawin ngayong gabi dahil alam natin sa mga bisita natin, mahalaga din po ang inyong mga oras. So kami ipapasalamat muli at salamat sa mga driver natin, mga nagsundo, salamat sa mga nag-communicate at nag-coordinate sa lahat ng mga visitors po natin. Marahil yung iba po kasi ay papunta pa lamang dito mga minamahal, kaya we are trying to buy some of the time para sila po ay atin pong maintay ng sandali. But in a little while ay mag-uumpisa na po tayo ngayong gabing ito. So yan, magandang gabi po. Baka sa mga bisita natin, may mga nagse-celebrate ng birthday. Meron ba? May nagbe-birthday ngayon? Today is July 31. Ano po? Katapusan po ng Hulyo. Bukas po ay Agosto na mga kapatid. Alright? At sabi nila, kaya malapit na po tayo pong papalapit na po tayo sa Burr months. Okay? Yan. Very good, Brother Aaron. You are well na anak. Very good. Minom na maraming tubig. Okay? Sige po, may mga bisita tayo, ay punta po tayo dito mga minamahal. At please take your respective seats. Upo kayo po mga kapatid. At tayo po ay makikinig ngayong gabi sa pag-share natin ng Word of God. Ayan. So, thank you. Yung mga brethren natin, yung mga kapatiran natin, tabihan ninyo yung mga bisita. Para nang sa ganun po later ay maipagpe-pray din po natin din po sila. Or pag nagbubukas tayo ng Bible, meron po silang Biblia na maaari po nila ring mababasa. Ano po? So, yan. Sige lang po, sa lahat ng mga kapatiran po natin ay parito na po kayo. Tayo po ay mag-uumpisa na. Tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Dapat po sana, sa mga bisita natin, dapat last week po ito. Kaya lang po, talagang ang lakas ng ulan. Talagang karamihan po ay nasa baha. Kaya hindi na po natin po talaga muna ipinilit dahil hindi po magiging safe. At ngayong gabi, we thank God, matutuloy na po ang atin pong evangelistic evening. Okay? So muli po, yan po ang atin pong mga ilang paalaala. At tayo po ay magpasalamat po sa Panginoon. 6:10. Tayo po lahat ay tumayo. Shall we all stand please? And let us first open in a word of prayer. At akin pong hihilingan ang atin pong mangangaral or hino para sa pambungad po na panalangin. Okay? Tayo po ay magpe-pray. Pagkatapos po nito, aawit po tayo ng ilang mga awitin and then we will listen sa isang special number din po ngayong gabi. Tayo manalangin. Muli po Ama, sa gabi po ito, maraming pong salamat sa pagkakataon na makalapit po kami sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Maraming din po salamat Panginoon sa inyo pong pag-iingat sa bawat po sa amin. Sa aming mga panauhin, Panginoon, salamat po sa presensya ng bawat isa at sa gawain po namin na evangelistic meeting, Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa po sa amin, ang aming mahal na pastor na siya mangangaral po na yung salita patungkol po sa Ebanghelyo. Patuloy niyo po sa biyayaan, Panginoon. Bigyan niyo po ng karunungan nagmumula po sa inyo ng pag-ibig din sa mga taong di pa po nakilala po sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po ng kaligtasan ng mga panauhin namin na wala po pong pagkakilala po sa inyo, Panginoon. Nawa po malaya makapangusap ang iyong banal na Espiritu sa bawat sa puso amin. Muli po Ama, patuloy niyo po kami samahan, mga kapatiran po namin, mga kaibigan na inanyayahan. Nawa po makarating din po sila, Panginoon. Muli po sa oras po ito, pinagkakatiwala po namin ang aming gawain, Panginoon. Ikaw po aming maitaas, kami po mababa, at sumamin po, Panginoon, iyong masaganang biyaya at pagpapala. Maraming po salamat. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay aawit sa lahat ng ating mga bisita. Ay nais po namin na kayo po ay sumama po sa ating pag-awit. Hilingan ko rin po ang ating pong mga ngaral Nicolas, Preacher Manny, to lead
sa ating singing ngayong gabi. Siya po ang magpaawit po sa atin. Ano po? At narito po yung lyrics nung awitin. So pwede po kayong sumabay ngayong gabi. Hey, tayo ba yung mawit? Amazing Grace! Jesus saves. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Bind the mountains, cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Walk it on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Singing islands of the sea. Echo back the ocean caves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle's roar. Jesus saves, Jesus saves. High is death and endless night. Jesus saves, Jesus saves. Shout it brightly through the room. When the heart for mercy prays, sing it triumph for the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Pwede na po tayong umupo.
kasalanan. Walang matuwid, walang mabuti. Ang bawat isa ay hahatulan. Handa na ba ang iyong sarili? Kamatayan ang mararanasan. Ito ang bayad ng kasalanan. Paghihirap na di magwawakas. Paano tayo maliligtas? Si Kristo ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay, ang Diyos at tagapagligtas. Manalig ka sa Kanya. May pag-asa sa Kanyang salita. Kung tayo ay maniniwala, magsisi na sa iyong sala. Isuko ang buhay sa Kanya. Ibibilang niyang isang anak. Buong langit sa iyo'y magagalak. Huwag mo sana siyang tanggihan. Si Kristo at ang kaligtasan. Si Kristo ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay, ang Diyos at tagapagligtas. Manalig ka sa Kanya. Si Kristo ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay, ang Diyos at tagapagligtas. Manalig ka, manalig ka, manalig ka. Sa Kanya. Salamat po sa napakagandang mensahe po ng awitin. Ano po, napakalinaw po ng mensahe po ng awitin po na yon. Actually, kung nakinig lang po talaga tayo doon sa mensahe po ng awit, pwede na po tayong manalangin Ano ho? Dahil nandoon na po ang kapahayagan ng ating mensahe na nais po nating ibahagi ngayong gabing ito. Sa bawat isa, maging sa bawat mga bata, sa mga atin pong mga bisita po, sa mga nasa hustong gulang, ay naroroon po yung pinakamensaheng nais po natin pong ipahayag. At ang nais po nating ihatid na salita po ng Panginoon ay nais ko pong sabihin po mga kapatid, mga minamahal,
ay mula po dito po sa aklat ng salita po ng Diyos. Ano ho? Marapati niyo po na ako po'y lumapit po sa inyo para medyo mas personal ko po kayong makausap, ano ho, sa pamamagitan po ng mensahe po ngayong gabi. Nakahanda ba kayong makinig? Amen? So hindi po tayo pakakatagal ngayong gabi sapagkat nais po natin na maging diretso po ang salita po ng Diyos. Salamat po dahil may ganito pong klase po ng gawain. Ano ho? Marahil hindi tayo yung kagaya ng kasing dami mga kapatid na talagang daming mga tao. Pero I want you to understand, ang iyong pagparito ngayong gabi on a personal level, ikaw mismo ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito. Amen? Ganon tayo kay-special sa Panginoon. Kaya po, bago tayo po makinig sa mensahe, gusto ko lang po tayo muna yung manalangin. Can we go to the Lord in prayer? Mag-pray muna po tayo. Humingi tayo ng biyaya, ng wisdom, ng blessing sa Panginoon at nawa kausapin tayo ng banal na Espiritu as we listen sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, ngayong gabing ito, Lord, at sa oras po na ito, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa mga kaibigan, mahal sa buhay, sa mga kabataan, sa bawat isa, Panginoon, na nakaparito ngayong gabi, na kayo po, Panginoong Diyos, ay may mahalagang mensahe na ipaapaabot, mayroong kayong magandang kaloob o regalo na nais po ninyong ipagkaloob sa bawat isa. Panginoon, sa gabi pong ito, mangusap po kayo sa mga kapatid namin na ito, sa mga kaibigan namin na ito, at nawa, Panginoon, ay tunay nilang maunawaan ang ibig sabihin ng ebanghelyo o mabuting balita. Panginoon, hawakan mo po ang aming mga puso. Batid ko, dakilang Diyos, ang puso't panalangin din po ng mga kapatiran sa pagdadala ng kanilang mga bisita, Panginoon. Wala pong ibang anumang kahulugan, kundi, Panginoon, maligtas ang kaluluwa ng mga tao na amin pong inanyayahan ngayong gabing ito. Na sila ay makakilala sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, gamitin mo po ang iyong lingkod, Panginoon. Humingi po ako ng biyaya, habag, kapangyarihan na Lord, na mawa po ay maipahayag ko ang iyong salita ng may kaunawaan, kaliwanagan, at kayo po, Lord, ang magbigay ng pananampalataya, kayo po ang maglagay, Panginoon, ng pananampalataya sa puso ng bawat isang makikinig ngayong gabi. Panginoon, maraming pong salamat. Pagliwanagin mo, Panginoon, ang iyong muka, itago mo ako, Panginoon, sa lukuran ng iyong krus, and I pray, loving Father, may pangaral po namin, ikaw, Panginoong Jesus, na siyang daan, katotohanan at buhay. Ito po, O Diyos, ang aming samo, hiling at dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Sa ilang mga sandali, gusto ko lang po sanang kunin ang inyo pong atensyon. Ibigay nyo lang po sa akin ang mga mahalagang oras po na ito. At habang nakikinig po kayo sa akin, meron pong mga talata mula sa Bibliyang ilalathala po doon sa atin pong monitor. Gusto ko pong ipako ninyo ang inyong mga paningin sa mga salitang nakasulat doon sapagkat yan po ay nagmumula po sa salita ng Diyos. Ang ipagpapahayag ko po ngayong gabi, hindi ko salita. Ito'y salita na nanggagaling po mismo sa aklat na ito. Kaya nga kung sa mga kapatid natin, yung sa mga katabi po ninyo, ay ipapakita ninyo yung Bible kapag tinitingnan natin dito. At ngayong gabi, babasahin natin yung mga talata sa sariling wika natin para mas lalong maintindihan natin ito. Ano ho? Para mas lalo, kumbaga, maging maliwanag po sa atin po ang sinasabi ng talatang atin pong binabasa. So, handa na po ba kayo ngayong gabi? Amen? And I hope, sa lahat ng mga kapatid po natin, mag-pray kayo mga minamahal, na tayo po ay talagang gamitin ng Panginoon. At ang oras po na ito, para sa mga special na mga souls na nandito, you are very special. Gusto ko po ang sabihin sa inyo mga minamahal kung baga kayo ay mga prize choice talaga na talagang ang Diyos ang mismong nagdala sa gabing ito dito po sa ating kalagitnaan. So, diretso na po tayo sa mensahe. Ang mensahe po na aking i-share sa inyo, gaya po ng aking ipinag-pray, ang tawag po dito ay ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng ebanghelyo, mga minamahal, ay mabuting balita. Okay? Sino sa inyo ang gusto niyo makarinig ng mabuting balita? Amen? Di ba?
Di ba minsan may kumakausap sa inyo, uy, alam mo, may ikukwento ko sa inyo. Pero anong gusto mong muna? Good news o bad news? Di ba may ganon? Yung good news, syempre. Di ba? Pag inuna mo naman yung good news, may bad news. Di ba? O yung iba naman sabihin, unahin mo nga muna yung bad news para yung medyo dulo sa akin, good news. Ano po? So, mga kapatid, pero itong aking isi-share sa inyo, yung ibabahagi po namin sa inyo, actually ng puso po namin ito, ay mula po sa salita ng Diyos. Ano ho? At wala po tayong ibang pag-uusapan, hindi ang buhay ng ibang tao. Okay lang ba sa inyong pag-usapan natin ang buhay natin? Tama po? Tayo mismo. Huwag kayong mag-isip ng kahit na sinong tao ngayon. Tayo ang kakausapin ng Diyos. And every time, ang salita ng Diyos po ay pinapangaral, dapat talagang tayo kinakausap. Tama po? Abay, huwag kayong papayag mga kapatid, na nandito kayo, may ipinapahayag na salita ng Diyos, pero hindi ikaw ang kinakausap. May problema ho doon. Ang masarap po palagi, kapag ang salita ng Diyos ipinangaral, kinakausap ako ng Panginoon. Amen? Ganun po. Yun ang maganda. Yun ang tama, mga kapatid. Kasi kung hindi ka kakausapin ng salita ng Diyos, bakit pa tayo nandito? Di po ba? Bakit ako nandito? Bakit ako nakaupo dyan na nakikinig ako, hindi naman pala akong kinakausap? Di ba? Kaya po kapag nakikinig po tayo, makinig tayo mainam, sapagkat tayo po ay kinakausap ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Now, ano yung gusto kong ibahagi po sa inyo mula po sa salita po ng Panginoon? Una po, ang kalagayan ng tao. Okay? Pasensya na po kayo. Medyo matinding pag-uusapan ho natin ngayon. Tayo po para bagang critical. Alright? Kung makakita na kayo ng isang taong critical, ano ibig sabihin po nun? Delikado. Tama po? Delikado po. Pastor, anong ibig nyo sabihin? Tingnan niyo po ang sabi po ng banal na kasulatan sa Roma, okay? Sa Roma 3:23, okay? Sa Roma 3:23, ang sabi ng banal na kasulatan, sapagkat, basahin nga nating lahat, tayong lahat, ready? Basa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pansinin niyo mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala. Kasama po ako. At tayo pong lahat. Tama po ba? Ang mahirap pa po dito, dahil sa kasalanan, sabi po ng talata, hindi tayo makakaabot. Ibig sabihin, hindi tayo makaparoroon. Okay? Ibig sabihin, hindi tayo makakapunta. Naunawaan niyo po ba? Pupunta saan, pastor? Sa kaluwalhatian ng Diyos. Saan ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Saan ba natin makikita ang Diyos? Ang Diyos ay nasa langit. Amen? Tama po ba? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay nasa langit? Opo. Ang Diyos ay nasa kalangitan, yun ang kanyang tahanan, doon po siya natin matatagpuan mga minamahal, at doon niya tayo ipinaghahanda ng magandang lugar. Mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo yon. Pero ang sabi ng Bible, hindi tayo makakaabot doon. Ang tao nga po, mga minamahal, ginawa ng lahat ng paraan. Sa panahon pa lang ng banal na kasulatan, sa lumang tipan, alam po ba ninyo ang ginawa ng tao? Nagtayo po sila ng tower ng Babel. Nagtayo po sila ng mataas na tower. Na ang akala po nila, ang intention nila, ang goal nila, ay makaabot ito sa langit. Nang makita ito ng Diyos, sabi ng Panginoon, hindi nalalaman ng mga taong ito ang kanilang kasalanan ginagawa. Kaya po ang time na yon, mga kapatid, ang Diyos ay binigyan niya ng maraming mga wika ang mga tao para para hindi na sila magkaintindihan. Nung hindi na magkaintindihan yung mga tao, hindi na nila ma-build yung tower. Kasi nga po, kamangmangan yung sinasabi sa kanila ng Panginoon. Hindi kayo pwedeng magtayo ng tower, wala kayong maiko-construct na aabot sa langit. Maganda sana ang intention nila na makarating sila sa langit, pero mali ang kanilang paraan. Ganyan din po ang ginagawa ng tao ngayon. Ang tao po'y gumagawa ng maraming paraan na para bagang nagtatayo siya ng Babel, mga kapatid, upang akala niya ay makakarating siya sa langit. Isa dito ay pwedeng gumawa siya ng mabuti at maraming mabubuting bagay. Hindi masama ang paggawa ng mabuti. Okay? Huwag niyo pong pagkakamalian. Hindi po masama ang paggawa ng mabuti. Pero hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti.
Mamaya ipapakita ko po sa inyo at ipapatunayan ko po sa inyo sa pamamagitan din po ng salita ng Diyos na hindi po tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti. Hindi masama ang paggawa ng mabuti. Tinuturo po yan. Tama? Tinuturo yan sa bahay, tinuturo yan sa paaralan, tinuturo yan sa opisina, tinuturo yan kahit saan. Tinuturo yan sa church. Tama po ba? Pero hindi para maligtas ka. Kasi hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti para po yung pagtayo ng Tower ng Babel. Wala po yun. Hindi ka rin maliligtas kasi may relihiyon ka. Marahil tayo po'y relihiyoso. Ano ho? Marahil tayo po'y may relihiyon. Meron tayong paniniwala, pero hindi ka maliligtas sa relihiyon. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung bakit. Marahil ang relihiyon natin ay parang Tower of Babel na ang akala mo makakaabot ka sa langit, pero hindi ka makakaabot sa langit sa pamamagitan ng relihiyon. Hindi ka maliligtas sa kabutihan, sa relihiyon, o anumang paraang ginagawa ho ng tao. Pastor, paano yan? Ang sabi po sa atin, ang kalagayan ng tao, hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay nagkasala. Naunawaan niyo po? At tingnan niyo po sa Kabanatang 6, talatang 23 ng aklat po ng Roma din po, sulat ni Apostol Pablo, ito po ang sabi, merong kabayaran ang ating kasalanan. Dahil tayong lahat ay nagkasala, ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay ano daw po? Kamatayan. Pastor, masyado yatang morbid yung tinuturo po ninyo. Hindi po binabasa natin. Pero hayaan niyo pong ipaliwanag ko po sa inyo ang katotohanan ng salitang ito. Okay? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pastor, di ba lahat tayo nagkasala? Tama. Ano ang ibig sabihin ng kabayaran? Kapalit. Tama ba? Kapag ikaw ay nagtrabaho, ikaw ay tatanggap ng bayad. Sapagkat yun ang kapalit ng trabahong ginawa mo. Naunawaan niyo po? So, ibig sabihin, ang kabayaran or kapalit or equivalent ng kasalanan ay kamatayan. Sumandali ko lang pong ibibigay sa inyo ang maikling kwento. Magbabalik tanaw tayo sa lumang tipan. Sa unang taong nilikha ng Diyos, naalala niyo po si Eva at si Adan. Sino sa inyo nakakalam ng storya ni Eva at Adan? Tama po? Lumikha ang Diyos ng tao. Unang tao, lalaki. Pangalan, Adan. Ang ibig sabihin ng Adan, man. Okay? Ang unang babae, woman. Ang ibig sabihin ng salitang Eve, babae. You were taken out of man. Okay? Nagmula ang babae sa tadyang ng lalaki. Hindi tadyak, ho? Tadyang. Okay? Pinatulog ng Diyos si Adan, nag-opera ang Diyos. Inopen niya yung rib. Ito amazing lang po, ibig share lang po ako sa inyo. Ang rib po ng tao, ng lalaki, hindi pantay. Dahil nga po, mga kapatid, doon sa ginawa din ng Diyos na napakagandang disenyo na mula sa kanyang tadyang ay hinulmahan ng Diyos ang babae, hiningahan niya, and also she became a living soul. At kaya po nagkaroon ng Eva at Adan. Tama po? Fast forward ko lang yung istorya. Gumawa ang Diyos, nakaalam natin po nung una pa man, ng lahat ng nilalang niya. Tama? Nilagay po ng Diyos si Eva at Adan doon sa Garden of Eden. Diba? Sa Hardin ng Eden. At nandoon lahat ng punong kahoy. Ang sabi ng Diyos kay Adan, Adan, lahat ng bunga ng punong kahoy na nakikita ninyo dyan ay pwede ninyong kainin maliban sa isang puno. At ito ay bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ang sabi ng Diyos, huwag ninyo itong kainin. Dahil sa oras na ito'y kainin ninyo, ang sabi ng Diyos, kayo ay mamamatay. Okay? Yan po ay nakalagay po sa aklat po ng panimula. Sa Genesis, sinabi po ng Panginoon, the moment na ikaw ay kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, ikaw ay mamamatay. Naunawaan niyo po? Nasusundan niyo yung istorya?
Takbuhin natin yung storya. Ayon sa pagkakaalam natin at ayon din sa sinasabi ng Biblia. Tanong, kumuha ba si Eva ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ng Diyos? Yes or no? Oh, yes. Okay? Kinagat ba ni Eva? Kinagat ba? Yes. Amen? Masarap ba? Hindi natin alam, hindi naman sinabi. Alright? Pero kinagat. Pagkatapos kumagat ni Eva, ano ang kanyang ginawa? Ibinigay niya sa kanyang asawang lalaki. Binigay niya kay Adan. At anong ginawa ni Adan? Tinapon. Hindi. Ang ginawa ni Adan, kumagat din. Tama ba ang kanilang ginawa? Hindi. Ano ang kanilang ginawa? Kasalanan. Ang kasalanan po, mga kapatid, ay yung hindi pagsunod sa utos at sinabi ng Diyos. Naunawaan ninyo, nasusundan. Ano ulit ang sabi ng Diyos ang mangyayari the moment na sila'y kakain, kakagat? Anong mangyayari? Mamamatay sila. May tanong ho ako dito, sundan nyo ho. Susundan ninyo, namatay ba si Eva at si Adan? Namatay ba sila? Namatay sila na? Anong sabi ni anak? Sabi niya, oo. Sino ang nagsasabing hindi? Sino? Pero namatay ba sila? Yes. Namatay sila. Sapagkat ang kamatayang binabanggit ng Diyos ay hindi lang kamatayang pisikal. Ito ay kamatayang espiritual. Kaya ang nangyari nga po doon, mga kapatid, nung hinahanap ng Diyos si Eva at si Adan, Adan, nasaan kayo? Nagtatago sila. Bakit po? Kasi nakita na nila na sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga bunga, ng mga dahon at kanila itong pinagtagi-tagpi at ginawa nila itong damit. Nagkaroon sila ng knowledge, nakahubad kami. Samantalang nung una wala silang malisya. Nung una wala silang ikinakahiya. Pareha silang hubad pero hindi sila nahihiya. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Kaya nung nalaman na nila yon, mga kapatid, na sila'y hubad, nahiya na po sila at kanilang pinipilit na pagtakpan ang kasalanan kanilang ginawa dahil nalaman nila ang mabuti at masama, mga kapatid, kaya lang nagtatago sila sa Diyos. Nung tinahanap sila ng Diyos, mga kapatid, Adan, nasaan ka? Andyan na. At nalaman ng Diyos, kinain nyo ba ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko sa inyong kainin? Yung babae po na binigay nyo sa akin Siya po yung nagbigay sa akin Eto na, sisihan na. Nasusundan niyo ba na kapag may nagkakasala, nagkakasisihan? Nung sinabi ng Diyos, anong ginawa mo, Eva? Yun pong ahas. Siya po ang nagtukso sa amin, nagtukso sa akin para kainin ko po. Mga kapatid, sisihan portion. Pero gusto ko maintindihan ninyo, pagkatapos nun, ay pinalayas sila ng Diyos doon sa Harden ng Eden at naglagay ang Diyos ng anghel para hindi na sila makabalik ulit. Nakuha niyo po? Sila ay namatay, nawalay sa Diyos. Sapagkat ang ibig sabihin ng kamatayan ay pagkahiwalay. Kaya mapapansin niyo po kapag ang tao po na namamatay pisikal, may naghihiwalay. Kaya ang ibig sabihin nun, kamatayan. Naghiwalay, yung alin po? Yung kaluluwa at spirito, naiiwan yung labi. Kaya nga labi, naiwan yung katawan. Nakuha niyo po? Kaya ang ibig sabihin ng kamatayan pala po ay pagkahiwalay. Kaya namatay si Eva at si Adan nung oras na kanilang kinagat-kinain sapagkat sila'y sumuway sa Diyos, ngunit ang kamatayang yun ay kamatayang spiritual. Nakukuha niyo po? Ito'y pagkahuwalay sa Diyos.
Kaya sila noon, mga kapatid, hindi na nila ma-enjoy yung napakagandang blessing na nandoon sa Garden of Eden. Kaya ang sabi nga ng Diyos, simula ngayon, lalaki, mula sa pawis mo, manggagaling ay yung kakainin. Paghihirapan mo yan. At ikaw babae, sa oras na ikay manganganak, parang ang isang paa mo ay nasa kamatayan. Ganon, maghihirap ka sa panganganak. Kung hindi sila sana sumuway, hindi sila mahihirapan ng ganon. Maaaring magkaroon sila ng maraming mga anak hanggat sa marami ng mga... Pero salamat kung yun ang nangyari, kung hindi sila nagkasala. Pero dahil sila'y bumagsak, ulitin ko po, namatay ba sila? Yes. Ang kamatayan ay spiritual. Eventually, namatay din sila ng old age na. Nakuha niyo po? Pero kaya po ang tao, ang kalagayan natin, dahil tayo po ay nagkasala, ang sabi ng, anong kabayaran ng kasalanan? Ang ibig sabihin ng kamatayan? Pagkahiwalay sa Diyos. Nakukuha niyo po ba? Kaya ang taong nabubuhay sa kasalanan, walay sa Diyos. Ang taong nabubuhay sa kanyang kasalanan ay malayo sa Diyos. Wala po siyang pag-asa. Wala po siya, mga kapatid, at ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kamatayan, sabi ng Biblia, pagka namatay ka, ano po, doon ka pupunta sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay nawalay sa Diyos, saan ka mapupunta? Ang tao po, pag namatay, dalawa lang ang pupuntahan. Sa piling ng Diyos o mawawalay sa Diyos. Naunawaan niyo po ba? Pag ikaw ay nahiwalay sa Diyos, saan ka pupunta? Doon sa impyerno. Nakukuha ninyo, mga anak, na ang sabi ng Biblia, ang uod ay hindi namamatay. Na nandoon ay sobrang init, mga kapatid. Na gusto ko pong maunawaan ninyo, ito'y lugar na hindi natin gugustuhin. Ano ang kalagayan ng tao? Ang kalagayan ng tao ay kritikal. Ano ho? Pangalawang bagay. Sino ang kailangan ng tao? Okay? Nakikita nyo ba, mga kapatid? Kung kayo ay hindi nyo aamining may sakit kayo, hindi kayo pupunta sa doktor. Naunawaan nyo po ba? Kung hindi natin aamining tayo makasalanan, hindi mo kakailanganin ng tagapagligtas. Kaya kailangan natin ang isang tagapagligtas. Amen po ba? Kaya alam po ninyo, mga kapatid, ang sabi po doon sa Lucas, Kabanatang 11, talatang 10, ang sabi ng Biblia. Tingnan niyo po. And sabi po dito, mga minamahala, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang ano daw po? Hanapin at iligtas ang mga nawawala. Sino yung anak ng tao na iyan? Ano ho? Ang sabi po sa Juan 3:16, alam niyo po yung talatang ito, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, tayo pong mga tao ay mahal ng Diyos. Amen? Na ano ang kanyang ginawa? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yon? Yun yung anak ng tao na siyang hahanap sa mga nawawala. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, binigay siya ng Diyos na kanyang bugtong na anak upang ang sino man ang sa kanya ay sumampalataya. Sino man daw po ang sumampalataya kay Hesu Kristo, dahil si Hesu Kristo po ang ibinigay ng Diyos Ama para tayo po ay maligtas. Ang sabi, huwag mapapahamak, bagkus magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ang kailangan ng tao? Relihiyon is good, pero hindi siya makapagliligtas. Ang mabuting gawa, very good. Kasi maganda naman yan eh. Tama po ba? Pero hindi ka maliligtas. Si Kristo ba kailangan natin para tayo maligtas? Yes. Sapagkat naparito siya para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Babalikan ko ulit yung Roma 6:23 kung hindi nyo na po na. Binasa ko lang yung unang bahagi. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nabasa nyo po? Nasusundan ninyo, mga kapatid? Pwede bang samahan nyo kung basahin yung kumpletong talata? Ready? Begin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan
kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nakita niyo po na ang kaloob pala na binibigay ng Diyos ngayon, ang kailangan natin, ang kaloob na walang bayad, regalo, ibig sabihin nun, na ang sabi dito, regalo yan na buhay na walang hanggan sa pamamagitan nito, kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ano ang kailangan ng tao? O should I say, sino ang kailangan ng tao? Si Kristo. Amen? Juan 14:6. John chapter 14 verse 6. Sana nasusundan niyo po. Amen? Sana malinaw po sa inyo. Juan 14:6. Ang sabi ng Biblia, sinabi sa kanya ni, sino nagsabi? Si Jesus. Kanino na sinabi? Kay Tomas. Si Tomas po, na isa sa kanyang mga alagad. Ang sabi doon, anong sabi ni Jesus? Diretso, ako ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sino nagsabi niyan? So, sino ang daan, katotohanan at ang buhay? Si Jesus. Hindi tayo makaparoroon sa Ama. Kanina, sabi ng talata natin, sapagkat lahat ay nagkasala at hindi makaparoroon. Ngayon, ang sabi ni Kristo, makapupunta na kayo doon sa pamamagitan ko. Amen? Sapagkat ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala po kaming ipinapakilala po sa inyo. Wala pong magic ho dito. Kundi nais naming malaman ninyo, mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya tinan nyo mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na sino po ulit? Si Jesucristo. Anong ginawa ni Jesucristo? Dahil sa kasalanan ko, dahil sa kasalanan nating lahat, siya ay pinako sa krus. Mga kapatid, para bayaran ang kasalanan ko, na hindi ko kayang bayaran. Para bayaran ng kasalanan nating lahat na hindi natin kayang pagbayaran. Na ang sabi ni Kristo, sa pamamagitan ko, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, na sa pamamagitan ng gagawin kong ito, sino man ang sumampalataya sa akin, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, sino ang kailangan ng tao? Si Jesucristo. Kailangan nyo ba si Jesucristo? Kailangan nyo ba si Jesus? Dahil siya lamang ang tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas. Okay? So, ano ang kalagayan ng tao? Ang tao, critical. Ang tao, mapapahamak. Sino ang kailangan ng tao? Si Kristo. Kailangan tayo ay sumampalataya sa Kanya sapagkat ayon sa Biblia, sa salita ng Diyos, siya ang katotohanan, siya ang buhay, siya ang daan. Sabi ng Biblia, siya ang bugtong na anak ng Diyos na ibinigay para sa atin para hindi tayo mapapahamak kundi magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pangatlo't huling bahagi po ng aking pagpapahayag, ano ang pasya ng tao? Okay? Ano ang pasya ninyo? Ano ang inyong magiging, mga kapatid, kapasyahan o desisyon? Ito po ang gusto ko pong marinig po ninyo ngayong gabi. Okay? Unang Juan, Kabanatang 5, talatang 11 at 12. Basahin natin ang sabi ng banal na kasulatan. Nasusundan? Nakakasunod po kayo mga kapatid? So, basahin natin ang talatang 11 ng unang Juan. Pwede ba? Lahat tayo po, basahin nyo may kaunawaan. Ready, begin. At ito ang patotoo. Ibig sabihin niyan, hinto mo na ang ibig sabihin ng patotoo, patunay or proof. Nakuha nyo po? At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang. Oy, teka lang.
Teka lang, Pastor, yung buhay na walang hanggan ay nasa kanyang anak. Di ba ang anak ng Diyos ay si Kristo? Amen? At tama po na kapag si Jesus ay ating sinampalatayanan, hindi tayo mapapahamak bagkus magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Tama? Sino nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Diyos. Sabi niya na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak, si Kristo. Naunawaan? Ito ngayon yung pasya. Tingnan niyo po ha. Verse number 12, sumunod na talata. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan din ng buhay. So ibig sabihin, kapag ikaw, si Kristo ay nasa sayo, meron ka ring buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po ha, yung sumunod na pasya. Ang hindi, sabi ng Bible, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi rin kinaroroonan ng buhay. Ibig sabihin, wala ring buhay na walang hanggan. So kapag ikaw ay may Kristo sa buhay, kapag si Kristo'y nagbayad sa kasalanan mo, kapag si Kristo'y tagapagligtas mo, kapag si Kristo'y sinampalatayanan mo, meron kang buhay na walang hanggan. Tama? Pero kung wala, wala din. Yun ang kapasyahan na naroroon tayo ngayon. Hindi po namin kayo pwedeng pilitin, pero sana piliin ninyong si Kristo ay makilala ninyo sa buhay ninyo. Hindi lamang siya napako sa krus, kundi sabihin ninyo, kaya si Kristo napako sa krus ay dahil sa kasalanan ko at ako ang dahilan para kanyang iligtas, kaya siya napako sa krus. Nagpapasalamat ako dahil ang ginawa ni Hesus Kristo, yung hindi ko kayang maparoon sa kinaroroonan ng Ama, ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo, walang sino man ang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sapagkat ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Maliwanag po, sana, nawa, ang salita ng Diyos sa inyo ngayong gabi. Ang hindi kinaroroonan ng anak, wala rin pong buhay na walang hanggan. Kaya pwede kang may relihiyon, pwede kang mabait na tao, pwede kang mabuting tao, pero sa impyerno pa rin pupunta pag dumating ang kamatayan, sapagkat ikaw ay mamamatay pa rin ng may kasalanan. Naunawaan niyo po ba? Kasi hindi mo mababayaran yung kasalanan mo sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti. Naunawaan niyo po ba yan? Hindi po. Ang kailangan para mabayaran ang kasalanan, dugo. Nauunawaan niyo po? Dugo, mga kapatid. Sabi po sa Lucas, without the shedding of blood, walang remission. Kung walang ibububong dugo, mga kapatid, ay wala rin pong magiging kapatawaran. Kaya sa paggawa mo ng mabuti, ano ang dugo doon? Nasaan ang dugo doon? Wala. Sa relihiyon, nasaan ang dugo doon? Wala. Hindi tayo maliligtas dahil ikaw ay Baptist. Hindi ka maliligtas kasi ikaw ay Katoliko. Hindi ka maliligtas kasi ikaw ay ganito, so on and so forth. Kahit na anong relihiyon ang sabihin ninyo, hindi ka doon maliligtas. Maliligtas ka kung may nagbayad na sa kasalanan mo. Amen? At ang nagbayad sa kasalanan ko, alam niyo kung sino? Si Kristo. Kaya meron pong mensahe ng krus dahil po si Kristo po ay napako sa krus. Siya po ang namatay para po sa akin. Si Kristo po, mahal na mahal po niya ang bawat isa po sa atin. Alam niyo ba ang sabi ng Panginoon, ako ay namatay para sa lahat. Tingnan niyo po sa Roma 5:8. Okay? Roma 5:8. Anong sabi ng Biblia? Sapagkat tinagubilin, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kanino po? Sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil kanino? Sa akin at sa inyong lahat. Sa ating lahat. So ang tanong lang po ngayon, pipiliin mo ba si Kristo? Tatanggapin mo ba siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kaibigan, sa lahat ng ating mga bisita, masaya kami nandito po kayo. Pero mas higit po ang magiging katuwaan ng puso namin kung bubuksan yung puso nyo, tanggapin nyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kagaya rin naman namin
Kami po ay mga makasalanan gaya ninyo, pero binuksan namin ang puso namin kay Kristo. Tinanggap namin na kami ay niligtas ng Panginoon at binigyan niya na kami ng pangako ng buhay na walang hanggan. May regalo na po kami ng buhay na walang hanggan. Pero kamusta po kayo? Pero paano po kayo? Kaya po kami nag-i-invite kasi gusto rin namin kayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Hindi lang po kami ang mahal ng Diyos, mahal din po kayo ng Panginoon. Kaya lang sana po yung pagpili. Ano yung ikatlo? Kapasyahan. Ano ang pasya ng tao? Pwede niyang tanggapin, pero pwede rin pong tanggihan. Sana po, hindi natin tanggihan. Napakasarap ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya naparito si Kristo para hanapin ang mga naligaw at dapat maligtas. Ako yon, tayo po yon. Amen? Tayong lahat ay yumuko at pumikit. Tayong lahat ay mananalangin sa oras po na ito. Okay? Tayo po ay lalapit sa Panginoon. Tayo po ay susuko sa Panginoon. Tayo po ay makikipag-usap sa Diyos ngayong gabing ito. Dakilang Diyos, Amang Banal, marami pong salamat. Salamat po sa oras at panahon na ibinigay mo po sa amin upang maibahagi ang mabuting balita. Kaya po mabuting balita dahil merong tagapagligtas na napako sa krus, siya'y nalibing at muling nabuhay. Si Jesucristo ay buhay. Siya ay kumakatok sa pintuan ng puso ng bawat isa ngayong gabi. Panginoon, panalangin po namin, nawa po ay magkaroon ng pananampalataya sa buhay, sa puso, sa isip, sa diwa, sa salita, ang bawat isang naririto, Panginoon. Lord, kausapin mo po ang bawat isa sa aming mga bisita. Ang bawat isang naririto, kung talagang malinaw sa iyo ang naging mensahe ng kaligtasan na si Jesucristo ang daan, kung bubuksan mo ang puso mo ngayong gabi, pwede po bang itaas mo ang iyong kamay? Sige po, anyone ngayong gabi? Pastor, nais kong tanggapin si Kristo sa buhay ko. Nais ko siyang kilalanin bilang aking Panginoon tagapagligtas. Sige nga, meron po ba ngayong gabi? Taas nyo nga po ang inyong kamay. Praise the Lord. Salamat. Salamat sa Panginoon. Praise God. Salamat sa mga nagtataas ng kamay. Meron pa po ba? There's some more. Pastor, kinausap ako ng Diyos. Nakita ko kung kailangan ko siya. Kailangan ko si Jesus sa buhay ko. Sige po, taas po ang kamay. Anyone? Amen. Praise God. Lahat ng nagtaas ng kamay, kung talagang seryoso po tayo, pwede po bang anyayahan ko kayong lumapit dito sa harap? We will pray together. Come on. Lahat po na nagtaas ng kamay, lapit po kayo dito sa harap. Panginoon, nais ko pong buksan ang puso ko. Nais kita, Panginoong, tanggapin sa buhay ko. Come on, dito po tayo mga kapatid. Dito po tayo mga minamahal. Sa lahat ng ating mga bisita, praise the Lord mga minamahal. Praise God, brethren. Sige po, meron pa po ba? Sa ating mga anak, meron po bang nais na tanggapin si Kristo sa buhay ninyo? Nais niyong kilalanin si Kristo sa puso ninyo ngayong gabi? Meron pa po ba tayo mga bisita ngayong gabi? Pastor, kinausap ako ng Panginoon. Ako yung makasalanan. Ako yung nawawala. Ako yung naliligaw. Kaya pala ako dinala ng Diyos tonight. Kausapin ako ng Panginoon. Nais niya akong iligtas. Praise God. Amen. Amen. Ipagpipray ko kayo mga kapatid at nais ko rin pong anyayahan ng ilan nating mga kapatiran to give a counseling to all these people. Ano po, mga babae, mag-counsel sa kapwa babae. Gentlemen, please counsel these gentlemen here. Sige po, lapit po kayo. Doon po kayo sa likod nila as we pray. Okay? We need some more. We need some more. We need some more. Come on, mga kapatid. It's not in vain. It's not in vain. It's not in vain. We want these people, these brethren, to really know and understand know the Lord Jesus Christ as their Lord and their Savior. Meron pong kakausap po sa inyo, huwag po kayo matatakot. Sila po'y papanalangin po kayo. Sila po ay pagkakalooban po kayo mga kapatid ng isang bagay na ipinahayag ngayong gabi. Ano ho? And to all our brethren, mga kapatid, sa lahat ng mga mananampalataya tonight, let's all stand. Tayo mga Kristiyano. Lahat tayo mga kapatid. While all of our brethren are following up
explaining the gospel, the plan of salvation. Sa lahat ng ating mga kapatid ngayong gabi, meron pa rin po bang burden tayo sa puso natin to share the gospel? Pastor, marami pang mapapahamak. Marami pa pong mapapahamak. Mga kapatid, hindi po natin tinatakot ang bawat isa, pero nakita po natin ang pagbagyo, nagdadala ng matinding pagbaha, may mga paglindol, may mga bagay na narito, ang kamatayan. Mga kapatid, ay nangyayari kaliwat kanan, mga minamahal. They need to know the Lord Jesus Christ. Sa lahat po ng mga mananampalataya, would you pray with me ngayong gabi? You come in the front, you come here at the altar. Lord, please, gamitin mo po ako, Panginoon. Lord, gamitin mo po ako. Kahit isa lang, Lord, meron akong madala sa iyong paanan. Meron po akong maakay po sa iyo. Sige po, you have a prayer concern, you have a prayer in your heart ngayong gabi, mga mananampalataya, anong ating tugon? Ganun na lang ba tayo, mga kapatid? We will just let people die? Kailangan nila si Jesus. Kailangan nilang makilala na mayroong Panginoon, may Diyos na nagmamahal sa kanila. Panginoon, gamitin mo po ako. Salamat, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa mga MIBC brethren na meron pa ring puso para sa kaluluwa, na merong burden sa mga nawawala, Panginoon. Oh, loving God, ngayong gabing ito, Panginoon, kami po ay naririto tonight, Lord. Hindi po kami ay better, Lord. Hindi po dahil mas maigi kami sa iba. Panginoon, pero nandito kami kasi wala kaming magagawa kundi dahil sa iyo. Panginoon, narito kami, Panginoon, para po ipahayag ang amin pong willingness. Panginoon, gamitin mo po kami. Gamitin mo po ang mga kapatid na ito, Lord, para marami pang makakilala, marami pa po ang makarinig ng gospel. Panginoon, sa anumang paraan, gamitin mo po ang mga brethren na ito, Lord. I pray, O God, that you would continue to keep the flames burning, Panginoon, the lamps, Panginoon, in our lives, na patuloy itong nagsisilab, Panginoon, lalong-lalo na pong nagliliwanag, upang, Panginoon, dalhin po namin ang magandang ebanghelyo, ang mabuting balita, Panginoon, sa puso ng bawat taong nangangailangan ng tagapagligtas. Lord, maraming salamat, niligtas mo kami. Pero Lord, kailangan din po ng iba ng tagapagligtas. Gamitin mo po kami, Panginoon. Lord, our prayer tonight, gamitin mo po kami. Hindi man kami magaling, hindi man kami malakas, wala man kami ng maraming bagay. Pero Lord, ang meron lang po kami, buhay. Buhay, Panginoon, buhay. Panahon. Panginoon, meron po kaming lakas. Gamitin mo po ito, Panginoon. Gamitin mo po, Lord, yung bawat pagkakataon sa buhay namin, na ito po, Panginoon, ay magdala ng kaluwalhatian po sa inyong pangalan. And how we pray, Lord, na magkaroon kami ng mga bunga. Isang araw, Panginoon, na may mga puso na lalo, Panginoong, titibok para po sa inyo. Na mga buhay, Panginoon, na makikita naming binago dahil kay Jesucristo. Salamat po, Panginoon, ngayong gabi. Salamat, Lord God, sa gawain po na ito. Pinupuri ka namin at niluluwalhati aming Ama. At sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian. Lord, thank you po sa mga precious na mga kaibigan, na mga taong nagsilapit kanina, Panginoon. Nagpahayag na kailangan kanila, Panginoong Diyos. Kailangan nila ang Panginoong Jesucristo. Iligtas mo po ang mga kaluluwang ito, Lord. Salamat po for this evening. Ito po ang aming prayer sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord, mga kapatid. We'll give ample time for the others to share the gospel. You may be seated. Maupo muna po kayo, mga minamahal. We praise God tonight. Amen. It's not in vain. It's not in vain. Habang ang ilan po ay nagbibigay po ng counseling, tayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Praise the Lord. Praise God. Please continue, mga minamahal,
na tayo po ay magbahagi ng gospel, no? Until Jesus Christ returns. This is why we are here. Ito yung dahilan totoo kung bakit nandito pa rin tayo. Okay? So we praise God sa atin pong mga precious na bisita. And I would like to congratulate yung mga nag-invite na talagang alam ko pong kagalakan ng ating puso. Amen. Please do not forget to invite them on Sunday. Sana po ay makapiling nila natin sila sa linggo. Sila ay makabalik upang atin po sila din pong makapiling sa paglilingkod sa Panginoon. Makasama po natin sila. Amen. Amen. Praise God. Ano po? Yung mga Amen. Sa ating mga bisita, we would love to invite you once again on Sunday, 9 o'clock po. 9 o'clock po in the morning ang atin pong gawain.
Amen. Ano po? Yan. Again, sa lahat ng mga bisita po namin, inaanyayahan po muli namin kayo sa araw po ng linggo. Sa ganap po ng ikasyam ng umaga, no? Yun po ang atin pong gawain. Ang atin pong araw ng pagsamba, ano po, at paglilingkod sa Panginoon. Alright? So, yung ating mga adult na nag-decide na tumanggap sa Panginoon, ano ho, ay meron po kaming nais na ibigay po sa inyo. At ito po ay mahalaga, ano po, ito po rin yung salita ng Diyos na atin pong ipinahayag ngayong gabi. Sige po, lahat po ng nag-counsel kanina po, pwede po ba kayong lumapit? Lahat ng nag-counsel kanina? Lapit po kayo dito po, lahat po na nag-counsel. Lapit po kayo, and then Preacher Jess, pakiabot mo nga anak yung mga Bibles para maiabot nila doon sa kanilang mga kinaunselan. Ito pong Word of God. Ano po? This is a New Testament po siya, English at saka Tagalog. Kaya maganda po pag binasa ninyo yung Word of God, ay inyo pong mauunawaan lalo, no? Yan. Yung mga nag-counsel, bigyan nyo po ng tag-iisang Bible. Okay? Si Brother Jason, bigyan mo si Brother Jason. Amen. Sino pa po? Si Ma'am, binigyan nyo na po si Ma'am ng Bible. Amen, Ma'am. Thank you so much. Ayan. Napaka ganda. Ano po? Sino pa po? Si Ma'am Eileen, bibigyan mo si Ma'am Erlene. Si Preacher Manny, bigyan mo si Preacher Manny also. Okay. Meron pa yata sa loob? Meron pa nasa loob? Meron na rin. Are you blessed tonight, mga kapatid? Amen? We're so blessed. And we're so happy, we're so thankful. Salamat po kay Sir Delphine. Thank you so much. Maraming salamat po, Sir. Praise the Lord. Amen. Walang problema. Brother Aaron, sa Wednesday, ikaw ang special number. Ha? Yung prepare ka pa, anak. Binigyan daan lang muna natin, anak, yung dalawa sila, walang problema. No problem. It's gonna be 2 special numbers, walang problema. Amen. At sa lahat po ng ating mga bisita, we want also to give some snacks, ano po, pag uwi po natin mamaya, paglabas po ninyo, ay meron po tayong konting pagkain at mainom. Okay? So, binibigyan lang natin ng opportunity, no, na meron pa kasing mga kumakausap, kaya
Okay, so tayo po mga kapatid. Why don't we sing once more our theme song for the month? Tayo po tayong lahat. Ano ho? Give your best for the Master. Give of your best to the Master. Okay? Praise team, please help me out here. Let's sing. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Throw your souls fresh glowing ardor into the battle for truth. Jesus has set the example. Dauntless was he, young and brave. Give him your loyal devotion. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Amen. Youth, come on. That in salvation's full armor, joining the battle for truth. Give of your best to the Master. Give him first place in your heart. Give him first place in your service. Consecrate every part. Even to you should be given. God is still love and Sunday. Gratefully seeking to serve him. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, join in the battle for truth. Give of your best to the Master. Naught else is worthy his love. He gave himself for your ransom. Give up his glory above. Lay down his life without murmur. You from sin's ruin to save. Give him your heart's adoration. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Amen. Give of the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, join in the battle for truth. Amen. Pasalamat po muna po tayo sa ating pong offering. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa manayang banal na makapangyari sa atin. Pinupuri namin, niluwalhati yung kabanal-banalang pangalan sa aming kalagitnaan sapagkat naipangaral po ng matagumpay yung Ebanghelyo sa lampot sa buhay ng pastor. Ganun po, Panginoon, sa mga tumugon sa Ebanghelyo, ang sumampalataya siya at tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas, maraming salamat po. Ganun po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na ginawit mo upang mga ito na sumampalataya siya ay makarating dito, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay. Maging sa bahagi ito na aming paglilingkod sa iyo, na aming pagsamba, nawa po ang mga kaloob na iaalay ng mga anak ay tanggapin po ito, gamitin po sa laganap po ng iyong gawain. Ito po ang dalangin namin, Ama, sa ngalan po ng bugtong anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Maraming po salamat. You may be seated. Muli po, ini-invite namin ang bawat isa on Sunday sa araw po ng linggo. Sana po ay talagang makasama po namin kayong muli. Okay? Sa lahat po ng mga brethren namin, mga members po, lapit na po kayo. If you have an offering tonight, ay punta na po tayo. You may give your offering ngayong gabi.
After this offering, mga kapatid, ay para po hindi na po magulo, ay dito na natin i-distribute yung kanilang food, no? Pagkatapos ng ating closing prayer, para paglakad man po nila, ay meron pong makakakain, may konting snacks ang ating mga bisita tonight. Praise the Lord. Again, ang lahat po ay welcome po, no, na mag-join po sa amin. Please, if you would, on Sunday, sana po makasama po namin kayo pong muli. Thank you po. Salamat ng maraming marami. Amen. We have 2 services po on Sundays. One po is 9 in the morning. Kung hindi po okay yung schedule po ninyo, maybe in the afternoon, 5 po. 5 in the afternoon po ang service po natin dito po sa MIBC Marikina. At kayo po ay malugod po namin pong tatanggapin, bilang amin pong mga panauhin at mga makasama po natin sa atin pong pagsambat, paglilingkod sa Panginoon. So yan po ay first Sunday na po ng August, kaya tayo po ay moving na po mga kapatid towards the second half of this year. Ang bilis po ng taon. Amen? Lahat nga po ng tumanggap at sumampalataya kay Hesu Kristo tonight, pwede po ba kayong tumayo? Shall you stand please? Lahat ng mga tumanggap sa Panginoon. Amen! Wow! Praise the Lord! Amen! Amen! Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. Praise God! Wow, kami po ay lubos pong nagagalak. Kayo po ang katuwaan ng aming mga puso. At ito po, ipag-pray po namin kayo. Ipag-pray po natin itong mga brethren po na ito, na sila ay manatili, nawa ay magpatuloy sa kanila din pong pananampalataya. Okay? At sa lahat ng ating mga kapatid, of course, sana po patuloy tayo po ay magsipag. Next week po, we will resume our prayer meeting. Kaya lahat po ng atin din po mga prayer concern, prayer request. Tonight, nais lamang po natin munang bigyang daan itong atin pong gawain ng evangelistic. So, shall we all stand please? Tayo po tayong lahat. Pagkatapos po nating mag-close sa prayer, uupo muna din po pagkatapos para i-distribute lang po yung pagkain, preachers, tsaka mga deacons. And then also, before we finally end sa atin pong gawain ngayong gabi. Maraming salamat po. And please let us all sing. Join us po. Lahat po tayo umawit po sa Panginoon. At ang atin pong awitin tonight, little is much when God is in it, mga kapatid. Umawit po tayo. Let us sing. Feel the ripen, there's a work for all to do. Hark, the voice of God is calling to the harvest all anew. There's much when God is in it, labor not for wealth or fame. There's a crown and you can win it if you go in Jesus' name. That's the place. Seems to
peace on earth is wrought. We will say, if we are faithful, welcome home, my child of God. This much with God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown if you can win it. If you go in Jesus' name. Tayo po ay manalangin in closing. Dakilang Diyos, Ama naming banal, how grateful and thankful we are, Lord, for this wonderful, wonderful, simple yet so meaningful, Panginoon, na gawain. Has always been, Lord, so close to your heart na ang church, Panginoon, ay palaging tumitibok pa para po sa Ebanghelyo, para po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa mabuting balita na maipahayag sa lahat. Panginoon, pagpalain mo pong patuloy ang church na ito, ang lahat ng mga kapatiran, Lord, kami po ay iyong gamitin. Sa gabing ito, Lord, muli naming itinataas sa inyo sa papuri at panalangin na pagpalain mo po ang mga kaibigan, mga kapatiran, Panginoon, na ngayong gabi, Lord, sila po ay nagbukas ng kanilang puso. Kinilala ka, Panginoong Jesus, tinanggap sinampalatayanan bilang Panginoong tagapagligtas. Lord, patuloy mo pong palalimin pa ang kanilang pananampalataya. Dalangin ko, Lord, ang relationship nila sa iyo, Panginoon, ay lalo pang maging matamis. At gamitin nyo kami, Panginoon. Gamitin mo po ang church na ito. Gamitin mo po ang bawat kapatiran, Lord, para po mapalakas sa pananampalataya ang bawat isa, Panginoon, na ngayong gabi po ay nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. Muli po, Lord, maraming pong salamat. Maraming salamat din po sa provision. Salamat po sa pagkain, sa anumang inumin, Panginoon, na may babahagi sa bawat isang pumarito, Panginoon, ngayong gabi. Maraming salamat po at pinupuri ka namin, niluluwalhati. We thank you and give you all the glory, honor, and praise. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pong paghiwa-hiwalay. Pagpalain po ang bawat isa at sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat at ang lahat ng karangalan. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and Amen! Praise the Lord! Palapakan po natin ang very blessed evening. Please be seated. Maupo muna po kayo at bibigyan po natin. Thank you so much to those who join us online. Please, we'll see you on Sunday. God bless. Thank you so much.